Mga kababayan at mga taga-Batang Maynila, meron tayong nakita ngayon dito. Hindi lang pala nag-iisa yung sa may Barangay 313. Meron din dito sa Delpan Street. Dito mapapansin po ninyo sa malayo pa lang, ito yung kulay asul na barangay hall to siguro, no? O comment down below kayo dyan sa mga taga rito po. Ayan, kulay asul yan. Nasa bangketa rin po yan mga kababayan. At ito pa ang pinakamalupit, halos katabi lang po ng barangay hall na to, may isa pang gusali rito. Makikita po ninyo, nakalagay dito yung barangay 272 Zone 25. At kita nyo naman, no, may nakapaskil pang pangalan. At nasa tabi rin po yan ng eskwelahan. At nasa mismong bangketa rin po yung gusaling iyon. Ano kaya ang naisipan ng taong nagpatayo nito? Yung mga taong nasa likod ng mga illegal na istrukturang ito, ni hindi man lang nila inisip yung kapakanan ng mga mamamayan na nasa paligid nila, yung mga estudyante na wala nang madadaan ng maayos, kundi sa mismong kalsada na dadaan yung mga tao, kasi yung bangketa ay sinakop na nila. Ngayon, araw na to, si Yorme ay pumunta sa part ng Tondo District 2, na kung saan ay pinuntahan po niya yung isa ring barangay doon. Nakakatuwa lang kasi yung mismong kapitana ng barangay na yon, siya na mismo yung tumawag sa pamahalaang lungsod ng Maynila para ipatibag yung mismong barangay hall na nasa kalsada rin. So sana ganun po, no? At nakikita ko, hindi lang itong mga barangay na to, no? Itong sa barangay 313, ito dito sa may Delpan Street, sa may Tondo. Alam ko marami pa yung ganyan na halos yung kalsada na ang gawing ay sinakop na ng mga ganyang illegal na istruktura. So nakakalungkot lang kasi kaya mas lalong sumisikip dito sa Maynila dahil sa mga ganyang illegal na pagtatayo na mga istruktura ng mga gusali sa mga lugar na dapat ay nadadaanan ng mga tao. Kaya naman si Mayor Isko ngayon natutuwa dun sa taga Tondo, sa distrito doon na sa barangay 167 yun, no? Natutuwa siya kasi nagkusa na silang ipagiba yung kanilang barangay. Kaya sa mga iba pang barangay dyan, no, tama na ang politika, panahon ngayon para iasaayos ang Maynila. Kakampi man kayo o kalaban ni Yorme, ay magkaisa po sana ang bawat isa. Kita nyo naman, di ba? Sobrang talagang di ko alam kung ano yung ginawa ng nagpatayo man yan. Sabi nila congressman daw, no? But anyway, sa halip na mag-away-away, sana magtulungan, no, regarding nga sa mga ganyang problema. At sana po ay tulungan natin si Mayor Isko na maging maayos itong ating Maynila, dahil mahirap pong ayusin talaga ang Maynila dahil napakarami nating nakatira dito. At kailangan ni Yorme ng tulong talaga para tuloy-tuloy na maisaayos at muling maibalik ang ganda ng Maynila na nasimulan na niya noong mula 2019 hanggang 2022. Kaya naman samahan po ninyo si Yorme at suportahan sa kanyang mga adikain na mas mapabuti pa at mas mapaganda pa ang lungsod ng Maynila. Yun lamang po, maraming salamat mga kababayan. Enjoy nyo na lang yung view na kung saan ay nandito tayo sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood kay One Manila TV. Thank you po and God bless sa ating lahat.
Pahinga mo na, ang init. May nalaglag dun sa isa. Oh. Ha?